Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin palapakan natin ang mabuting balita. Magsisiyo po ang lahat. We will be judged on love. Ngayong huling linggo ng liturgical year, pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Si Kristo na Hari, Pastol, siya pa rin ang hukom. Siyang naglahad, naghayag ng mga kriteria kung paano mapapabilang sa kaharian ng Diyos. At ano yon? Gawin ang mga sumusunod. Ang una, ang nagugutom ay pakainin, kalawa, ang nauuhaw ay painumin. Katlo, ang dayuhan o estranghero ay patuluyin. Ang walang maisuot ay paramtan. Ang mga may sakit ay dalawin. Ang nabibilanggo ay puntahan. Gawin ang mga ito na maghahayag ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. The power of the love of God. Amen? Amen. Ang pagkahari ng Diyos, kung saan ay kaisa ang mga nagdurusa, at upang maipalaganap ang habag at hawa ng Panginoong Diyos. Pwede po bang tingnan natin sandali ang ating mga sarili? Pwede bang silipin natin ang ating mga tahanan sandali? Baka tayo mismo kasi ang nasa Ebanghelyo na tinatanong si Jesus, kailan po namin kayo nakita at hindi pinaglingkuran? Kailan? O kaya yung matuwid, kailan po namin kayo nakita nagutom, nauhaw, dayuhan, walang maisuot, may sakit, nabilanggo? Mga kapatid, ito yung realidad, no? Katotohanan nagaganap sa ating mga tahanan. Hindi na tayo dapat lumayo pa at maghanap ng mga nagdurusa sa labas ng bakuran po natin. Baka sa loob lang meron ng pagkukulang ang bawat isa sa atin. Tingnan natin ang ating mga sarili. Sino yung mga nagdurusa na ito na nasa loob ng ating bakuran? Naalala ko yung kwento ng tatlong magkakapatid. At sila ay nagsadya sa ampunan, sa Emmaus, sa Malolos. At kinausap yung namamahala, kinausap yung pari, ang chaplain. At ang sabi ay, Padre, mabuti pa, dito na ang aming nanay. Siya ay may demensya, nakalilimot na. Kaming magkakapatid ay abala sa aming hanap buhay. Magbibigay na lang kami ng tulong, donasyon, buwan-buwan para sa aming nanay, para sa mga staff dito sa ampunan. At hindi ko makakalimutan ang reaksyon ng chaplain na iiling at nalulungkot. Kayo pong mga anak, iuwi po ninyo sa inyong tahanan ng inyong nanay. Kayong higit na dapat magpadama ng pagkalinga, pag-aalaga, pangunawa sa panahon ng pagdurusa ng inyong nanay, kayo naman ang lumingap sa kanya. Totoo naman yung sinabi ng pari. At napahiya yung magkakapatid. Mag-aarapan naman ng kasuutan, mag-aarapan naman sa sakyan. Punong-puno pa naman ng alahas ang kamay, ang leeg, ang tainga. Naninilaw sabagat puno ng karangyaan. Pero ang kanilang puso ay
kulang na kulang sa pagmamahal sa nagdurusang magulang. Tingnan natin ang ating mga sarili. Baka sa bandang huli ay marinig lang natin dito sa ating bibig ng ating Panginoon na pinagkaitan natin ng atensyon, pinagkaitan ng pagmamahal ang ating pamilya, ang ating mga magulang. Marami tayong mga kabataan ngayon. Palakpakan natin ang maraming kabataan na galing po sa ating mga paaralan dito sa Pulong Buhangin, public schools, private schools. Salamat sa inyo. At ito magandang pagnilayan yung mga anak. Mga anak mula sa elementarya hanggang sa kolehiyo. Napansin ko may mga college students tayo sa likod. Tandaan niyo po, ang mga magulang natin ang laging nakasubaybay sa atin mula sa ating paglaki, sa ating pag-aaral, hanggang kolehiyo, hanggang sa matapos tayo, nandun ang ating magulang. At kung sawimpalad at hindi ma-employ matapos magsipagtapos sa kolehiyo, ang magulang pa rin ang kumukupkop at patuloy na umaaruga sa anak hanggang sa kanilang katandaan. Baka nagugutom ang magulang, ang ina't ama sa ating pagkakandili at pagmamahal. Baka sila'y nagmimistulang estranghero, dayuhan sa ating paningin. Sapagat tila nagmumukhang boarding house lamang ang ating mga tahanan kapag daan-daanan lang natin ang ating mga nanay at tatay. Kapag tayo nagtatampo sa mga hinihiling sa kanila, baka sila'y hindi natin nagagawang dalawin, pansinin. Baka tayo ang nakabilanggo sa pagkamakasarili. Kailan po namin kayo nakita, Jesus, na nagutom, na uhaw, dayuhan walang maisuot, may sakit, na bilanggo? Pagnilayan natin ito, mga kapatid, paano natin maipapalaganap ang habag at awa ng Panginoon at yung works of mercy? At the end of our life, we will be judged on love. That is, on our concrete commitment to love and serve our littlest and neediest brothers and sisters. That mendicant, that needy person who reaches out his hand is Jesus. That sick person whom I must visit is Jesus. That inmate is Jesus. That hungry person is Jesus. Si Jesus ay darating sa wakas ng panahon upang hukuman ang lahat ng bansa. Pagdiriwang ng Kristong Hari, ang kaharian ng Diyos, na kung saan wala nang aapi at walang naaapi, na walang nagkukunwari, na magiging dakila sa mata ng Diyos sapagkat handang maglingkod ng buong pagmamahal at kababaang loob, na ang bawat isa'y nagtutulungan bilang magkakapatid. Naghahangad na mabusog ang lahat, ang pamilya at ang ating kapwa. Mga kapatid, pakitingnan niyong katabi niyo. Sabihin niyo, kapatid. Sinasabi nga, kaharian ng Diyos, nagtutulungan bilang magkakapatid. Ano ba nangyari sa unang migrant worker? Sa unang biktima ng human trafficking? Si Joseph, si Jose, ang kaniyang mga kapatid na makasarili. Nakita siyang bilang hadlang sa kanila.
bilang hadlang. Gusto nilang mawala sa landas si Jose. Ano nangyari sa magkapatid na Cain at Abel? Nasaan si Abel? Binuhay? Hindi. Pinaslang. Pinatay. Mga kapatid, dumarating si Jesus sa atin araw-araw sa maraming paraan. Naghihintay lamang na buksan natin ang puso natin at siya'y ating patuloyin. Maligayang kapistahan po ng Kristong Hari. Amen.